Alam nyo ba na merong yokai or aswang na nagpaparamdam sa mga may maduduming bahay? Yes, at ito ay ang akaname or filth licker in English. Ang akaname ay nagpaparamdam at tumitira sa mga bahay na madudumi, lalo na sa mga CR na mababaho. Nakakatakot ang itsura niya, kagaya na lang nito. At kung iniisip nyo na kapag nagparamdam siya ay lilinisin niya yung bahay nyo, pues nagkakamali kayo. Kapag nagparamdam or nagpakita sa inyo ang akaname, matakot kayo dahil bibigyan niya kayo ng sakit. Magkakalat siya ng virus or sakit sa bahay nyo. Kaya yung mga tamad dyan maglinis ng bahay, simulan nyo na maglinis. Hoy, wait. Okay na ba? Start na? Hoy, kinakabahan ako, legit. Okay, let's start. Charan! Hello po, magandang gabi. It's me, Grace. Call me Gara. Ako po yung kaibigan ni Clars and April. Andito ako ngayon para i-share sa inyo yung experience ko sa jeep sa pag-commute ko. As of now, hindi pa rin ako makapag-move on. Hindi ako maka-get over. Hanggang ngayon, natatakot pa din ako pag iniisip ko. Ganon. Like, look, wala pa man Mars. Kinikilabutan na ako. Okay, start tayo dun sa that day kasi may pasok ako. And commute lang ako lagi. Halos everyday talagang sumasakay ako ng jeep, ng taxi. 4 o'clock ng madaling araw yon kasi maaga talaga ako umaalis sa bahay para makapagbiyahe na mas maaga kasi malayo yung bahay namin sa school ko. And then nakakita na ako agad ng jeep. Sobrang saya ko kasi one slot na lang siya, para sa akin talaga siya. And then punong-puno kami sa jeep and nagtaka ako bakit ako lang yung estudyante kasi almost everyday halos parang estudyante yung yung laman ng jeep. Akala ko naman sobrang aga ko kaya hinayaan ko na lang. And then sabi ko sa driver, pababa na lang ako sa main gate. Tapos sabi niya sa akin, Miss, hindi kami dadaan sa PHS, which is sa school ko. Napaisip ako, nagtaka ako, bakit niya ako sinakay kung hindi pala siya dadaan sa school? And then nag-text sa akin yung nanay ko, sabi niya, bakit daw hindi pa ako bumabalik? Wala namang pasok. And then naguluhan na ako, tapos tinanong ko yung driver, sabi ko, Kuya, ano bang meron ngayon? Wala ba talagang pasok? Siguro kaya siya hindi dadaan sa school kasi wala ngang pasok. Tapos ang sabi sa akin, oo nak, walang pasok ngayon. Na-aksidente daw kasi yung jeep na sakay ko kagabi. Yung driver daw, pati yung mga sakay niya, patay. Tapos sabi niya sa akin, hindi ako yung driver talaga ng sasakyan na to. Ihahatid lang daw niya dun sa bahay nung may-ari. Tapos sabi ko, Kuya, may mga kasama ako. Paano kami? Saan mo kami ibababa? Tapos sabi niya sa akin, ako lang daw mag-isa yung sakay sa jeep. Sabi ko sa sarili ko, so sino yung mga kasama ko sa jeep? Sino yung mga nakita ko? Sino yung mga nakausap ko? Wala na ako sa sarili ko that time. Tapos sinabi ko kay mama, napasundo ako kay papa. Alam nyo ba yung doppelganger? Ito yung hindi nyo kaano-ano pero kamukhang kamukha mo. Sabi ng iba o ayon sa urban legend, ito daw ay aswang na kayang manggaya ng tao. Kaya niyang kumopya ng eksaktong itsura ng isang tao. At may kwento ako tungkol sa doppelganger. Isang gabi habang nagluluto ng hapunan si Karina, narinig niyang umiiyak ang anak niya na si Selena sa kwarto. Agad niyang tinignan at chinek kung anong nangyari sa anak niya. Nung pagtingin niya sa kwarto, nakita niya nakaupo sa kama si Selena and umiiyak. Sabi niya, anak, anong problema? Bakit ka umiiyak? Sabi ni Selena, Nay, natatakot po ako kasi may bata sa ilalim ng kama ko. Kinikilibutan ako. Nagtaka si Karina, kaya chinek niya yung ilalim ng kama ng anak niya. Pagsilip niya, nagulat siya, nandun yung anak niya. Tapos sabi ni Selena, Nay, natatakot po ako. May aswang sa ibabaw ng kama. Bes, may sasabihin ako sa'yo. O, ano yun, Besh? Kami na ni Jake. Baka lokohin ka lang yan, ha? Hindi naman. Sabi niya mahal naman daw niya ako, eh. Subukan lang niyang saktan ka at lokohin ka. Baka mapatay ko siya. Grabe ka naman, Besh. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Besh. O, Besh, bakit ka umiiyak? Niloko ako ni Jake. Nahuli ko siyang may ibang babae, Besh. Sabi ko naman sa'yo, lulukuhin ka lang ng lalaking yan, eh. Huwag ka na umiyak, Besh. Akong bahala. Hello? Po? Besh?
Sabi ko naman sa'yo, di ba? Papatayin ko siya pag sinaktan ka niya. Madalas mag-away si mama at papa. Isang gabi, narinig ko si papa na gusto na raw niya makipaghiwalay dahil hindi na raw sila masaya. Bukas raw ay aalis na siya, magpapadala na lang sa amin. Iyak nang iyak si mama. Malulungkot ako pero pakiramdam ko mas okay na maghiwalay sila kaysa nagsisigawan sila araw-araw. Pagkagising ko sa umaga ay wala na si papa. Hindi ako nagtanong kung asan siya. Hindi na namin siya pinag-usapan sa bahay. Mukha namang okay si mama at nakakapag-move on na. Laging nasa kusina at nagluluto. Nakangiti siya habang pakanta-kanta pa. Doon niya siguro binubuhos yung lungkot niya. Mas naging palakaibigan na din siya. Dinadalhan niya ng ulam ang mga kapitbahay minsan. Ilang buwan din ang lumipas, tinanong ko kung kailan dadalaw si Papa dahil namimiss ko na siya. Di umimik si Mama. Isang gabi ay narinig kong tumatawa si Mama sa kwarto niya. Sinilip ko siya. Hawak niya ang litrato nila ni Papa nung ikinasal sila. Ma, anong tinatawanan mo dyan? O anak, etong Papa mo eh. Akala mo naman kung kaya niya akong iwan. Bakit ma? Babalik na si Papa? Tumawa lang ulit si Mama. Napangiti lang ako dahil baka babalik na si Papa sa bahay. Napapanaginipan ko rin siya madalas eh. Sa panaginip ko, kasabay ko siyang kumakain tapos umiiyak siya. Baka namimiss na kami ni Papa. Kinabukasan pagkatapos ng klase ko ay sinundo ako ng lola. Sa kanila na raw ako titira. Ilang buwan na raw missing si Papa. Kinuha ng mga pulis si Mama. Nakita raw ang ibang parte ng katawan ni Papa sa garden namin pero di pa mahanap ang iba. Tinanong ako ng pulis kung may napansin ba akong kakaiba nung araw na nawala si Papa. Isda at gulay ang madalas naming pagkain sa bahay dahil health conscious si Mama. Pero nang mawala si Papa, karne ang ulam namin ng ilang linggo. Nanay, tatay, gusto ko tinapay. Mga bata, huwag niyo lalaruin yan. Bakit naman bawal? Laro lang naman yun ah. Basta, huwag niyo laruin yan ha. Bakit nga ate? Bakit nga bawal? Kasi ng lola ko, yung larong yan, larong pampatay. At kanta yan ng batang namatay. At pwedeng magpakita sa inyo yung batang yun. Mga te, kwentuhan tayo, nakakatakot. Patayin niyo yung ilaw, dali. Uy, pero ang baho, sino umutot? Uy, mga te, tabi-tabi tayo pag ako binangungot ah. Mga te, kanina papatay pa tayo ilaw sa baba, wala namang tao. Hala! Ay! Ang puso ko, ano ba yan, nananakot? Ayoko na nga. Alam niyo ba, dating cemetery ito yung school natin. Ay talaga? Gagi. Sabi ng janitor natin, palagi daw siya nakakarinig ng umiiyak na bata sa hallway. Wala, malapit sa room natin? Oo daw. Wala kayo dyan. Hala, Gagi, sino yung nasa bintana? Te naman. Uy, wag manakot, mga te. Totoo nga, nakangiti siya sa'yo, te. Gaga, si ma'am yan na mahilig magpag-graded recitation. Tapos alam nyo ba, may naglalakad sa kusina, walang tao. Wait lang, Clarice, paubos na, wag mo simutin. Ha? Anong sinasabi mo? Ha? Eh di kaninong kamay ito? May white lady! Gaga, kapatid ko yan. Kuya, Oh, ba't andito ka? Ginitla mo naman ako. pwede ba ako makitulog dito? Oo naman, sakto wala dito si ate sa taas. O, akala ko ba kasama mo sila mama? Andiyan na sila sa labas. Papasok na. O sige, patay mo na yung ilaw tapos matulog ka na. Sino to? Hello? Hello, anak? O ma, Anak, andito kami sa ospital. Yung kapatid mo na sagasaan, wala na siya. ano? Kuya, pwede na ba ako matulog? Kala ko kung sino na.